Time check, 6 a.m. the morning. At meron agad ako nakita dito ang itlog. Kapag dumadating ako dito sa manukan, chinecheck ko agad yung mga itlog nila. Ayaw ko kasing masanay sila na makakita ng itlog dito sa lupa. At para mas safe yung aming itlog, ilang beses kami nag-harvest everyday. Kasi kapag naapakan, magka-crack po yun. Kapag na-crack po kasi, hindi na po mabubuhay yung similya. Dahil doon sa crack mismo ng itlog, papasok yung mga bakterya at aatakihin yung similya. Meron pa akong nahanap na 2 itlog dito sa kulungan na bukas. Itong mga Rhode Island Reds ko kasi ng mga breeders ay mga bata pa, hindi pa masyadong marunong kung saan sila namumugad. After 3 days na pag-iimbak, nilulod po namin sa incubator. Itong nasa incubator ngayon, 2 setter namin, lahat yan bayad na. Ito, wala pang owner. Yan, papisa na naman kami mamaya. At syempre sa mga Pinoy eggs, inuulam namin yan o binibigay sa mga kapitbahay. Pwede pong pretuhin ito. Nag-harvest na naman kami ng mga sisiw. At a-apply natin yan ng Beyond B1 and Lasota plus IB. Halos kasi sa mga buyers natin, gusto nila vaccinated na po yung mga sisiw. Yung bakunado dito is 80 pesos, yung walang bakuna naman is 60 pesos. Lagyan na natin ng nipple yung bakuna at tirahin na natin yung mga sisiw natin. Palagi kami nagbabakuna dito sa manukan namin. At kapag nakabili ka ng bakunadong sisiw or manok, kapag dinala mo sa manukan na walang mga bakuna, wala pong epekto yon. I mean, hindi mamamatay yung mga manok na walang bakuna. Ganyan kasimple. Yung sikreto ko lang dito sa mga sisiw is pinapainom ko sila ng Panamox Forte antibiotics at syempre vitamins and Tenso Plus. Sa pagkain nila, King's Vita Plus naman yung inahalo ko. Meron tayo dito ang mga anak ng Jersey Giant. Hybrids po ito at kinrossbreed sa ibang breeds. Meron pong bibili kasi dito. Bumili sila ng sisiw, bumili din sila ng mga breeders, Decal Browns. From Cotabato City yung isang buyer at yung isang buyer naman is from Isulan Sultan Kudarat. Bumili sila ng mga 50 chicks. Sa mga sisiw natin may pures and hybrids. After umulan ng pera, umulan din ng tubig. Sayang, magpapakain na sana kami. Pero don't worry, pagkatapos ng ulan, magpapakain agad si Papang. Katatapos natin magpakain dito, katatapos lang umuwi ng mga buyers natin. Sobrang enjoy at napakaganda ng araw natin ngayon. Dahil halos dito, no, nawala yung ibang mga manok natin dahil kinuha ng buyers. Yung mga Decal Browns natin, nabili din yung iba. At yung mga sisiw natin, kaka-harvest lang natin kanina, ubos agad. Alas 4 na, may nangingitlog pa rin dito sa mga pugad natin. Yung ibang mga manok naman, sinisimot yung kanilang mga pagkain sa patukaan. Ganyan kaganda, no, para walang masayang sa patuka natin. Dahil itong patuka natin, tamang-tama lang po para sa mga manok natin na mabusog sila. Yung mga busog na manok, katulad nito, no, nagpapahinga na, nagre-relax, nagpre-prepare para gumabi at matulog sila. Yung iba siguro, nakikimarites. Dito sa breeding pen number 2 natin, bukas aalisin na natin yung mga manok na hindi Black Australorp. Ilalagay natin dito sa ating hybrids production. Dahil hybrids din po yung ipapares natin sa mga bigatin nating mga roosters katulad ng Jersey Giant, Sussex, Yellow Copper, Barred Plymouth Rock. Yan. Tapos dito, Black Australorp production dahil meron tayong kukunin na mga manok na naman. Dito sa back part ng manukan natin, dito tumutubo yung mga damo. So, meron mga tumutubo dyan, no? Kahit papaano. Kaso nga lang, sinusunod ng mga manok natin. Itong mga manok na andito ngayon, yun po yung mga sumusunod or mahilig sa greens, no? Mahilig sa mga damo at kakainin niya nila. Kapag nagmamanok ka rin, kapag nagtanim ka sa manukan mo, walang tutubo. Sa niyog, pwede pa. Pero sa ibang halaman or ibang tanim, hindi po talaga tutubo. Or yung mga madahon na kahoy, yan, no? Or nagtanim ka ng kanyang seedlings, pwede agad mamatay. Dahil mahilig sa greens, itong mga manok natin. Masasabi ko rin, pinaka-healthy itong free-range chicken or heritage chickens, lalong-lalo rin sa manukan natin, dahil 60 to 70% po organic yung ginagamit namin. Yung ibang manukan, hindi po talaga nagpapapasok ng mga bisita. Kasi baka po may dalang virus galing sa ibang farm, tapos papunta sa kanila. Yun yung isa. No, kaya hindi masyadong maganda yung sales nila or market nila. So dito sa kasi sa atin, tumatanggap tayo ng bisita, no, papasok sa manukan para makita talaga nila actual. Dito lang sa manukan natin, palagi tayo nagsasanitize. About sa sanitation, dito sa manukan natin, meron tayong vlog about that. Totoo lang kasi, iba talaga yung itsura ng manok sa picture tsaka sa personal.
Ang layunin din ng manukan natin is para makapag-produce ng affordable and consumable na mga manok. Masasabing affordable dahil kaya sa budget ng buyer at syempre consumable dahil hindi ka magsisisi na binili mo to or kinatay mo dahil maganda yung presyo. For example, itong Japanese Shamo. Itong Japanese Shamo, ito ay Gohan, no? At crossbreed ng Igbaraki. Japanese Shamo pa rin, pero napakaganda talaga, no? Yan, pure Japanese Shamo po yan. Iba lang yung linyada nila. Yung price nito kapag lumalaki na, no, is nasa 15,000 or 10,000 pataas hanggang 30,000 pesos. Depende sa breeder, depende sa linya. No? Isipin nyo mabuti, isang manok lang yon kakainin mo. Di ba? Hindi mo masasabing affordable and consumable. Sa heritage chickens, walang buyer na bumibili nito na tag 1,000 heads, 20,000 heads, hindi katulad sa native chickens, no? At sa upgraded native chickens, may buyer. Lalo na gobyerno, at saka kapag December, mga ahente, sila na yung mamamarket doon sa mga suki nila like restaurants, karinderya. No? Kaya kumukuha sila ng bultuhan. Itong mga heritage chickens, walang buyer para sa bultuhan. Pero yung buyer lang nito is yung mga gustong mag-breeds no, ng upgraded native chickens. Dahil kakailanganin natin itong mga heritage chickens para makapag-produce ng upgraded native chicken. Kaya hindi pa rin mawawala itong mga pure heritage chickens. Marami nagsasabi na ang karne nitong manok na heritage chickens hindi masarap. Kung adobo ba, no? Talagang masarap yan. Nakadepende sa pagluto. Itong heritage chickens natin, mas masarap to kumpara sa broiler. Pero hindi niya kaya yung sarap ng native chicken. Kaya niya lang yung, kapag tinola. Pero kapag adobo lang naman, or mga dry na pagkain, mga chicken curry, talagang patas na patas lang sila. Yung kinagandahan lang nitong heritage chickens, medyo malambot. At yung sa native chickens naman, pag kinagat mo siya, parang lumalaban. Pag upgraded native chicken, parang malambot na masarap. Yun napapansin ko sa upgraded native chicken. Kaya napapansin namin, mas masarap yung upgraded native chicken sa texture, sa lasa, masarap. Pero kapag tinola talaga, the best ang pure native chicken. Ito naman yung mga reserba natin ng mga hens na Rhode Island Red. Yung mga Rhode Island Reds natin, no? Ganito yung trabaho nila. Simot muna sa pagkain nila. Yan. May mga natitira pa yan, no? Actually, konti lang yung mga binibigay namin, pero may mga natitira pa talaga. Yan. So, sabi ko nga sa inyo, dapat po talaga tamang-tama lang. Kasi kapag hindi naubos yan, yung iba niyan, kakainin ng ibon, kakainin ng, tawag nito, mga daga. Yan, ito yung ibon, no? Yan, ibon. Nag-aabang yan dito, pag hindi naubos. Yung ibang manok natin, humahapon na. Yung kinaganda lang ng heritage chickens, napapansin ko sa kanila, hindi sila masyadong malipad, hindi masyadong malikot, dahil medyo mabigat yung katawan nila. Unlike sa native chicken, talagang fit na fit, malakas lumipad, malakas tumakbo. Yan. Kung sa pahirapan lang magdakip, mahirap hulihin yung native chicken kumpara sa heritage chickens. Isa pang advice ko sa mga nagmamanok, no, ang puno, yan. Ang puno, hindi po dapat masyadong dikit, no? Hindi po dapat na wala na silang, hindi na sila mainitan. Yan. Yung iba kasi, sobrang shady na ng lugar nila, at saka wala nang, lugar, yung sunlight. So, kailangan ng sunlight ng mga manok natin. No? Lagi niyong tandaan yan. Kailangan yan nila. Kaya, hindi masyadong close, no? Yung ating pabahay ng manukan. So, hindi din dapat masyadong mataas yung kanilang pabahay dahil kapag sobrang taas naman, umaambon. No? Yung umaambon, pumapasok po sa kanilang patulugan. So, magkakasipon yung manok ninyo. Yan, palubog na yung araw. Yan. So, dito, medyo, hindi masyadong nare-reflect na yung sunset dito. So, yung iba umahapon na. Yung iba naman, nare-reflect pa yung sunset dito, kaya yung iba andito pa. No? Yung iba sa taas na. Yan. And itong mga manok natin may mga body clock to. Alam nila kung anong oras sila pinapakain. Yan, talagang sila, dito yan sila sa front kapag nag-aabang sila ng oras ng feeding time nila. So dito sa ating breeding pen number 2. Yan.
So yung ibang black Australorp dito, yung mga magugustuhan kong black Australorp. Gusto ko kasing black Australorp, yung wala talagang halong ibang kulay. Black talaga, no, pure black. Yan, parang I am Shimani. Kaso yung itsura hindi naman black. Yan, pula, no. Katulad nito, magaganda yung mga roosters natin. And may dadating tayo ng mga rooster, mga black Australorp. Yan, hintayin na lang kayo. Update ko na lang kayo. Yan. So, everyday pag umulan dito, no? Every afternoon. So, naglalagay kami ng Panamox Forte dito sa patubigan nila. Yan. Ito naman yung mga native chickens natin. Humahapon na, halos dito. Yan, native chicken natin, kahit maulanan yan, no? Malakas talaga yung resistensya nito. Ito na yung kinagandahan ko sa native chickens, no? Pero, wag pa rin kumpiyansa. Bakuna pa rin, no? Bakuna kami dito every 3 months. Lasota, yan, plus IB, may B1B1 din. Yan, may clone kasi na Lasota. Yan, tapos syempre Coryza. Yan, no? Coryza mahirap gamutin yung Coryza, no? Ineksperimentuhan ko na yan, mahirap gamutin, magastos sa gamot yung Coryza. Tapos pag hindi mo naagapan yung Coryza, hindi kakain yung manok mo. Kung magiging okay man, yan, tapos malala na siya, tapos ginamot mo, tapos magiging okay siya. Yung iba, magbubulag. Yan, kasi nga, may medyo keso. May parang keso na yung mata niya. Yan, kapag gano'n na po, no, lumalaki na yung keso sa mata niya, or yung puti-puti, yan, or nana, pag okay na siya, mabubulag na siya. Yun yung mangyayari sa manok nyo. So, mas maganda, nakabakuna talaga, no? Ganyan yung sikreto.